So ngayon po, parang sineselebrate po natin ngayon yung Father's Day. So, nagkataon na nasakto yung passage natin na tungkol siya sa relationship ng ama sa anak niya. So, kung ating babasahin ang kabuuan ng chapter, nagsimula ito sa pag-gather ng mga group of people. Una nga dito is si Jesus at ang kanyang mga alagad. So si Jesus dati, sa time na to, sobrang popular siya sa mga tao. Dahil sa kanyang mga milagro, nagpapagaling siya ng may sakit, sa mga teaching niya, sa mga wisdom niya at knowledge niya. So maraming tao na nakakakit sa kanya na gustong makinig sa kanya. So kabilang na nga dito yung isa pang group of people na mga Pharisees at teacher of the law. Kilala sila sa pagiging mabuting tao, makadiyos, relihiyoso, malinis, at matalino. Sila ay nag-aabang din sa turo ni Jesus. So, noong time na yon, ang mga Pariseo, talagang pag dumaan siya sa harap nyo, mapapalingon talaga kayo. Kasi ang Pariseo nakasuot ng puting-puti, nakasuot siya ng talagang maraming mga palamuti sa kanyang mga katawan. So, kung may maliligtas lang dati, by looks, yung mga Pariseo na yun. Kasi sa kanilang ganda ng mga kasuotan nila. So, sila din nag-aabang ng mga turo ni Jesus. Ngunit hindi para matuto, kundi para makita ng mali ni Jesus. Gusto nilang ipaano si Jesus dati kasi naiinggit nga sila kay Jesus. At ang sunod na ng group of people, tatlo yun, sila Jesus at alagad, tapos yung mga Pharisees at saka teacher of law, at sunod naman is ang mga makakasalanan. Yan ang tawag ng Hudyo dati sa mga tax collector, which is kilala sila sa pangingikil, padaraya sa buwis. Sila ay tinatawag na traidor din sa bansa dahil pinaglilingkuran nila ang mga Romano na sumakop sa kanila. Ang mga Pariseo dito ay nagbubulong-bulungan dahil nga si Jesus ay nakikisalamuha sa makakasalanan. Again sa Pariseo dito, kasi ayaw nila mapalapit sa mga taong makasalanan. Kaya nung ni Lord yung nagbubulong-bulungan sila, narinig yun ni Lord sinagot sila ng tatlong parable. So yung unang parable is tungkol sa nawawalang tupa. Ang isang tao na may 100 tupa, kapag nawala ang isa, ay iiwan niya ang 99 para hanapin ang isa. At pag nahanap niya is maggalak niyang papasanin ito at ipamamalita sa iba na nahanap na niya ang nawawalan ng tupa at kasama niyang makikisaya ang mga kaibigan niya. At ganoon din sa second parable, ang nawawalang salaping pilak. Nawawala siyang salaping pilak sa bahay. In order na mahanap ito, naglilinis ng bahay ang babae at hahanapin itong mabuti hanggat sa masumpungan niya ito. At masayang ipinamamalita sa kanyang mga kapitbahay na nakita na niya ang salaping pilak. So ang huling parable nga dito is yung pinamagatan siyang sa Bible, alibughang anak. Naligaw siya ng landas. Winaldas ang kanyang mana at naghirap, ngunit muling bumalik sa kanyang ama. Kung mapapansin natin, sa tatlong parable, ay tungkol ito sa nawawala at naliligaw ng landas. So, meron ba ditong naliligaw ng landas? Tanungin mo katabi mo, naligaw ka na ba? So, wala pa naman ba naliligaw dito? So, ako kasi, nung bata ako, naranasan ko rin maligaw. Kasi minsan, ewan ko kung naranasan nyo yun pag namamasyal kami nila Papa dati sa mall, minsan, nawawala ako. Minsan, kala ko nanay ko pa yung kahawak ko, yung pala iba na pala. Kaya minsan, talagang nawawala ako sa Tapos pag nakita ko nila Mama, sobrang tuwan-tuwa sila sa akin kasi nahanap nila ako. So, ganun din dito. So, dun po tayo, bumalik po tayo sa ating passage sa Prodigal Son. Makikita natin na hinati ito sa dalawang parte. Yung unang part is about sa relationship of father and the younger son. So, let's read Luke 15, verse 11. So, ito yung unang nangyari. Luke 15, verse 11. Sinabi at he divided. Tapos na, hanggang verse 11 lang. Na-overwhelm. So,
Nagumpisa ang parable sa request ng younger son na ibigay na sa kanya ang mana. Alam naman natin na kahit sa panahon ngayon, ang mana ay binibigay kapag pagpatay na ang ama niya or ang head ng family. Saka pa lamang paghahatian ng mga naiwan na anak. Ibig sabihin, ang younger brother ay walang special affection sa kanyang ama. Wala siyang malalim na relasyon. Ang tanging gusto lamang ng younger brother, isang kayamanan ng ama. Ang paghingi sa mana ay nangangahulugan din na gusto mo na mamatay ang iyong ama. Parang sinabi ng anak, I wish you were dead para mapasakin na ang mana ko, di ba? At dahil dito, ang pinaka-normal na reaksyon ng ama. Anong normal na reaksyon? At ang iba pang masambahayan ay dapat turuan siya ng leksyon. Gulpiin siya at palayasin ng walang dalang kayamanan at yon, papapalayasin sa kanyang ama, sa kanyang pamamahay. And then, ngunit sa kwento nga ni Jesus, taliwas ang naging reaksyon ng tatay niya. Kahit na broken siya sa ginawa ng anak niya, pinagbigyan pa rin niya ang kahilingan ng anak niya. At ang pagbibigay ng mana ay hindi madali. Dahil nung panahon na yon, kung gaano kalaki ang lupain mo, ganun din kalaki ang estado mo sa komunidad, sa community. Sa paghingi ng mana ng anak niya, ay parang niyurakan na rin niya ang pagkatao ng tatay niya. Pinagkaloob ng ama ang kahilingan ng anak. Ito ay nangangahulugan na kahit walang affection o pagmamahal sa kanya ang anak niya, nananatili pa rin ang pagmamahal niya sa anak niya at hindi nagbabago. So, ganun din ang Diyos. Gaano ka man lumayo sa Kanya, hindi mo man siya mahal, pero nananatili pa din ang pagmamahal niya sa iyo. Amen po ba? Amen. So, sunod na nangyari, basahin natin yung Luke 15 verse 13 to 16. Ako na magbabasa. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out of one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. So nabasa natin na nakuha niya nga ang mana at pumunta siya sa malayong bansa. Winaldas ang kanyang pera at kayamanan. Yes, it makes the younger brother happy. Sobrang sarap naman talaga magwaldas ng pera, no, 'di ba? Pero ang kasiyahan na akala niya pang walang hanggan, ito ang kinalabasan ng mga tao na nabigyan ng yaman sa hindi tamang oras. Lahat naman tayo ay gustong magkaroon ng maraming pera at mga property. Ngunit hindi ito pinagkakaloob ni Lord in order to protect you. Baka matulad tayo sa younger brother na hindi handa at ginamit lang sa masama ang kanyang kayamanan. At nang dumating ang pagsubok, nagkaroon ng tagutom dahil nga sa naubos ang kanyang pera, hindi siya naging handa sa sakuna na dumating. Yung dating prinsipe sa bahay at tagapagmana ay naging tagapag-alaga na lang ng babuyan ng isang simpleng mamamayan. Yung dating sobra-sobra ang kinakain, ngayon nagmamakaawa pa na makahingi ng bungang kahoy na pinapakain sa baboy. Yung dating malambot na tulugan, ngayon sa putikan na nakatira. Sobrang laki ng binagsak ng younger brother dahil sa makasarili niyang desisyon. Kaya be wise tayo, hindi lahat ng blessing galing sa Diyos. Sometimes, nagamit din si Satan ng blessing upang ibagsak tayo, upang mapalayo tayo kay Lord. Remember, din niya si Jesus na ibibigay sa kanya ang lahat ng bagay sa mundo. Lumuhod lang siya sa harap ni Satan. Satan can give you everything, but he cannot give you rest. He cannot give you joy and peace. So next, basahin po natin yung sunod na nangyari. Luke 15:17 to 20. Meron po ba dyan? So basahin po natin. But when he came to himself, yun. Basahin po natin yung napag-isip-isip niya. Napag-isip niya ang kanyang ginawa. At sabi niya sa sarili, labis-labis sa pagkain ng kanila ng aking ama. Samantala ako'y namamatay sa tuko. Bakit ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat nagawa
Juliet. Dahil nga naranasan niya ang reality ng buhay nang wala ang kanyang ama. Napag-isip-isip niya ang kasalanang ginawa niya at nagbuo siya ng plano kung paano bumalik at kung paano hihingi ng tawad at ang gagawin niya upang mabayaran niya ang kasalanan na ginawa niya. Nag-rehearse pa siya nang sasabihin niya na nagkasala siya against his father and against God. Sunod ay hindi niya siya bumalik para hindi na siya babalik para maging anak, kundi para maging hardman na siya, magiging katulong na lang siya, di ba? Nang sa gayon, siguro sa ganitong paraan, mabayaran niya ang ginawa niyang kasalanan sa kanyang pagbabalik. Gusto niya niyang i-please ang Father, hindi na yung kanyang sarili, di ba? So, basahin ulit natin yung 20 to 24. Amen. So, at sa moment na ito, ready na si younger brother na hindi pansinin ng ama, ready na siya sa speech na gagawin niya, ready na rin siyang ma-reject. One thing lang kaya siya bumalik sa kanyang ama. Dahil sa bahay ng kanyang ama, there is food to spare. Remember, hindi lang siya nagkasala sa ama, kundi sa buong pamilya at buong community na sakop ng kanilang pamilya. Kaya ready siyang mag-speech sa harapan ng mga ito, ngunit nangyari ang hindi niya inaasahan. Nang makita siya ng kanyang ama, tumakbo ito papunta sa kanya at hinagkan siya. Sinabi niya ang dapat niyang sabihin sa verse 21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Ngunit hindi na niya napagpatuloy pa pagkat ang kanya sasabihin, pagkat pinasuot na siya ng damit, best robe, pinasuot niya siya ng singsing at panyapak. Pinatay ang pinatabang guya upang magkaroon ng selebrasyon dahil nga para sa ama, patay na ang kanyang anak, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit muling nasumpungan. Ang kanyang ama ay hindi tumingin sa kanyang nakaraan. Sa mga nagawa niyang kasalanan, hindi na siya nanghingi ng kapalit at kabayaran, kundi as long na bumalik ang anak niya, tinanggap niya ito agad at pinadama ang kanyang unconditional love. And that is the heart of His Father. Dapat ito ang alamin natin. Ano ba ang heart ni Lord? Siya ba ay galit sa akin o ano kailangan kong gawin para ma-please ang Diyos? So, meron akong tatlong ibabahagi sa inyo na how to know the heart of God. So, unang point is, in order for you to seek and know the heart of God, you should first realize that you are lost. Amen? Amen. So, paano natin nahanapin at i-please si Lord kung hindi tayo aware na need natin siya? Naging aware ang younger brother dahil sa nawala ang lahat sa kanya. Sa mundong ito, hindi mo matatagpuan ang assurance. Kahit pa na napakarami mong yaman, hindi natin masisigurado ang buhay mo in the future. Katulad sa istorya na nagkaroon ng tagutom. Maraming mayaman na naghihirap dahil sa nagkaroon ng sakit, nasunugan. So without God, our Father, hindi tayo magkakaroon ng kasiguruhan sa mundo nito. So, sabi nga dito na in order for you to seek and know the heart of God, you should first realize that you are lost, that you are weak, that you are broken. Ang lahat ng to, na-realize ito ng kanyang anak. Na-realize niya na pag wala ang father niya, mayaman man siya, pero lost pa rin siya, broken pa rin siya, no? So, dapat tayo maging aware na tayo sa, no? Kasi minsan hindi tayo aware. Dahil nga, meron tayong pera, meron tayong, okay na okay tayo sa buhay natin. Pero, kahit na gaano kaganda man ang buhay mo, gaano man kakumpleto yung pamilya mo, without God, broken ka pa rin. Kasi ang Diyos ang nagkukumpleto sa atin. Ang Diyos yung nagkukumpleto sa atin. So, yun. Sabi nga sa dito, that the definition of brokenness in Christianity is the absence of God in our life. Kung wala tayong Diyos sa buhay, it means you are broken. Some family natin, even though complete at happy family yan, broken family yan kung walang Diyos.
maging aware tayo sa brokenness natin dahil ito ang magtutulak sa atin upang hanapin ang tagakumpleto ng buhay natin, which is our God the Father. Amen po ba? So next points natin, humbling yourself before God does mean that you are in the process of knowing the heart of God. So basahin nga po ulit natin. Humbling yourself before God does mean that you are in the process the heart of God. So, nagsimula ang alibugang anak na bumalik at i-please ang kanyang father nang magpakumbaba siya, nalaman niya na ang katayuan niya na without the father, magiging miserable ang buhay niya. Mataas ang pride niya nang umalis siya sa pamamahay nila. Ngunit pagbalik niya ay may mapagpakumbabang loob na siya. Ang pag-admit ng kasalanan ay nagpapakita ng kababaang loob. Kaya nga, parang hinintay muna ng ama na humingi muna siya ng tawad sa ama eh. Hindi na niya pinakinggan ng iba pang sasabihin niya na maging hard man. Kuhain mo na ako maging hard man. Kundi, humingi lang siya ng tawad. Tapos, yun na, nag-celebrate na sila, di ba? So, humingi ng tawad, hindi na siya pinakinggan pa ang ibang sasabihin niya. Bagkus nag-celebrate na sila dahil sa kanyang pagbabalik. So, if you want to know the heart of the Father, humble yourself first and admit your sin. Repent at simulan natin mag-pray at magbasa ng scripture. Amen po ba? Amen. So next point ko, last point yan, God is waiting for you to come to Him. Sabihin nga sa katabi natin, God is waiting for you. God is waiting for you. Yun. Naghihintay lang ang Diyos na lumapit tayo sa Kanya. God is waiting for you to come Him just like the father to his younger son. Hindi niya kailangan ibalik ang mga kinuha niya. Hindi na niya kailangan pang i-earn ang karapatan niya sa family. Hindi niya kailangan pang bayaran ang mga kasalanan niya. Ang nasa heart ng ama is bumalik siya sa pamamahay nila. Bumalik siya sa love ng kanyang ama. Same thing din sa atin. Hinihintay lang ni Lord na bumalik tayo. May iba na sasabihin, magpapakabuti muna ako bago bumalik, bago magsimba. Magpapakabuti muna ako, di ba? Papakalinis muna ako. Hindi kailangan ni Lord ng ating mabuting gawa para bumalik sa Kanya. God loves you even before while you still sinners, di ba? So kaya nga sabi sa Isaiah 1:18, basahin po natin. Come now, let us reason together, says the Lord. No. So, dito makikita natin na ang Diyos sa Israel, gusto niya pag-usapan natin to, tara, mag-usap tayo. Hindi yung yung sasabihin niya, bahala kayo diyan, di ba? Ang Diyos ang nagkusang magmungusap sa iyo na, tara, bumalik ka na, di ba? Bumalik na tayo. Bigyan mo yung request mo. Kung ano man yung ang nagawa mo, papatawarin. Kung ano sabi dito, ano man, gaano kapula yung sin mo, gagawin ko yung white as snow, di ba? White as wool, di ba? Kahit gaano man kasama yung ginawa mo, gagawin natin yung white, di ba? Kahit ng pabutihin. So, napakaganda ng message kung mag-end dito sa pagbabalik ng anak, sa pagtanggap ng kanyang ama at sa unconditional love ng ama. Dito ko sana end ang message ko. But ang story ay hindi nag-end dito. Nag-end dito sa pagtanggi ng elder son na sumama sa celebration. Ano kaya ang gustong ipabatid sa atin sa kwento ng elder brother? Kasi kung titingnan natin nga, kung yung una ko nabasa tong na passage na to, parang napaka-unfair naman talaga, 'di ba? Ako yung gumagawa dito, ako yung nag-aano dito, 'di ba? Ako yung sumusunod sa iyo. Pero bakit parang mas parang mo pa yung mas favorite mo pa yung younger son, 'di ba? So parang napaka-unfair naman ng ng ama, 'di ba? Parang meron naman siyang point sa kanyang sinasabi sa kanyang ama. So bago ang lahat, basahin po natin yung pinakahuli, 25 to 32. Yung kwento ng older brother and the father. So, basahin natin.
Amen? So, amen. So, ang elder brother ay na-disappoint sa ginawa ng kanyang ama. Dahil nga kung tutuusin nga is ang normal na gawin is hindi natanggapin ng kapatid. Parusahan o palayasin. Hindi ito matanggap ng elder brother. At tiningnan niya pa ang kasalanan ng kanyang kapatid. Ginawa ng elder brother ang lahat sa ikabubuti ng pamilya. Sinunod niya ang mga moral na dapat gawin ng isang mabuting anak. Ngunit sa bandang huli ay hindi siya nakasali sa handaan at celebration. So, ang handaan at o piging o celebration, alam natin na ang ibig sabihin niyan yung parable na yan. Ang ibig sabihin niyan is yung handaan, celebration sa langit, di ba? So, kung ganun man, ba't yung elder brother pang hindi na-save? Bakit yung younger son pang na-save? So, justice ba si Lord? Amen? Yung justice si Lord, di ba? So, ang handaan o piging o celebration, alam natin na ang kahulugan nito ay ang heaven or end of the world, kasayahan sa piling ng Diyos. In this story, parang ang naging karapat-dapat sa heaven is ang alibughang anak. Kasi nasa loob siya ng celebration. Ngunit itong elder brother, siya ang nasa labas. At pag hindi ka kabilang sa maliligtas at hindi ka kasama sa celebration, it means nasa impyerno ka, di ba? Kung wala ka sa langit, nasa impyerno. Walang gitna. Walang gitna sa spiritual pag namatay ka, di ba? So, ano kayang gustong ipabatid ni Jesus, no? Ang gustong ipabatid sa atin ni Jesus, kung bakit sinama niya sa kwento ang elder brother, ano kaya ang kasalanan na gawa at hindi naging qualify sa celebration yung elder brother? Balikan natin yung points natin. No? So, ano yung unang points? In order for you to seek and you should first realize that you are lost. So, paano natin nasabi na naliligaw or broken ang elder brother? Gayong sinusunod niya ang mga moral na gawain ng isang mabuting anak. Sinabi natin kanina sa definition. The definition of brokenness in Christianity is the absence of God in our life. Doon, nasa bahay yung elder brother, wala din siyang relasyon sa ama. Ang binanggit niya sa ama ay bakit niyo pinagpatay ng pinatabang guya? Samantalang siya, hindi man lang binagyan ng kambing para magkasayahan sila ng kaibigan nila. Dito sa part na ito, lumabas ang kulay ng kapatid na hindi niya pinaglilikuran ang ama dahil gusto niyang mapilis at mapasaya ito. Kundi ang habol din niya is ang kayamanan ng kanyang ama, gaya ng kanyang kapatid. So, second point is, humbling yourself before God does mean that you are in the process of knowing the heart of God. Tingnan nga po natin, nag-humble ba ang elder brother? Nag-humble ba siya? Di ba? Hindi siya nag-humble. Hindi, bagkus naging pride niya ang mga gawa niya. Ang pagsunod niya sa ama ay sinumbat niya. Nangangahulugan lang na talagang nakapokus lang siya sa gawa niya upang sa gayon magkaroon siya ng karapatan sa ari-arian ng ama. Kaya na-upset siya nung pinatay ang pinatabang guya dahil para sa kanya, hindi karapat-dapat ang kanyang kapatid sa ganitong bagay. I hope na lahat ng nandito ay huwag magkaroon ng heart na katulad sa elder brother. Na ang pagsisimba natin, ang paglilingkod natin ay hindi out of responsibility or dahil may gusto lang tayong hingin sa Diyos. Bagkus, naglilingkod tayo at nagsisimba upang mapalapit pa at mas lumalim ang relasyon natin sa Panginoon. So, sa case nga ng elder brother, do sinusunod niya ang tama, wala naman siyang relasyon sa ama. Bakit ko nasabi? Tingnan natin sa third points kung bakit wala siyang relasyon. God is waiting for you to come Him. Lumapit ba ang elder brother sa panahon ng kalungkutan ng ama? Kung may relasyon siya sa ama at pinipish na ito, dapat nalaman niya ang kalungkutan ng ama. Dapat nag-ask siya anong dapat niyang gawin upang mapawi ang kalungkutan niya. At ito ay hindi ginawa ng elder brother. Ginawa niya ang moral ng mabuting anak, ngunit hindi niya ginawa ang bagay na magpapasaya sa kanyang ama. Which is ano? Ano kaya magpapasaya sa ama niya? Hanapin ang kapatid niya. Yun ang magpapasaya sa kanyang ama. Just like sa naunang two parables. Ang nawawalang tupa, ang nawawalang salapi at pila, hinanap nila ito at naging masaya. Ganon din dapat ang ginawa ng elder brother upang ma-please ang kanyang ama at mapasaya ito.
So, ang message ni Jesus tungkol sa older brother ay para sa mga Pariseo, sa mga religious people, sa mga self-righteous na ayaw makisalamuha sa mga tao, sa mga makasalanan dahil sa pride nila. So, ang totoong elder brother natin, sino ba ang totoong elder brother natin? Sino? Ang totoong elder brother natin ay si Jesus, di ba? Si Jesus ang totoong elder brother natin. Kasi siya yung among sa group, siya yung nakasilimuha, naghanap sa mga makasalanan. Hindi katulad ng mga Pariseo na self-righteous sila, ayaw nilang makasilimuha sa kasalanan, sa mga makasalanan, di ba? Ang totoong elder brother natin ay si Jesus, na siyang nag-reach out sa ating mga sinners, na sa gayon, maibilik tayo sa relationship natin sa ating Diyos Ama. Amen? So, amen. So, ang sabi sa isang points diyan, knowing the heart of God is more important than to do good deeds. Hindi masama kung gusto natin sundin ang mabuting gawa sa lupa. Mas better nga na mag-excel tayo sa bahay, sa ministry, sa school, sa work. Ngunit wag natin kalimutan ang relasyon natin sa Diyos at kung ano ang pinapagawa niya sa iyo. Ano ang calling at purpose mo. At ang calling natin, mga Christian, is to find the lost. That is our calling. Amen? Amen. So, ito nga yung huli kong points na sabi nga nung sa PTS, nung graduation ni Ate Mary, sinabi dito, we are not aiming for perfection, but we are aiming for the best that we can give to the Lord. Amen. So, ang best na maigib natin kay Lord is to find the lost. Amen po ba? So, let's pray. Yes, dear Heavenly Father, Lord, thank you, Lord, sa araw itong pinagkaloob mo sa amin, Lord. Salamat po sa word mo, Lord God, sa wisdom mo, Lord, na ibinahagi sa bawat isa, Lord. At Lord, tulungan mo kami, Lord God, na maging aware kami, Lord God, na lost kami, Lord God, na kami ay broken upang, Lord God, mag-seek pa kami sa iyo, Lord God. Mag-pray kami, Lord God, magbasa ng Bible, Lord Jesus. Dahil alam po namin, Lord God, ang kukumpleto lang sa amin ay ikaw lamang po, Lord God. Ikaw lamang po alone, Lord Jesus. Kaya Lord, salamat po Lord God. Ay, alam po namin na ang heart mo Lord God is to wait. Ay naghihintay ka lamang po sa amin na lumapit sa iyo Lord God. At Lord, ibigay sa amin Lord God kung anong dapat gawin Lord God. At Lord, tulungan mo kami Lord God sa kung ano pang dapat ipapagawa mo sa amin Lord God. Tulungan mo kami Lord na hanapin pa namin, Lord God, ang mga nawawala, Lord God. Tulungan mo kami mag-evangelize, Lord God, sa lahat ng lugar, Lord God. San Pedro, Lord God, sa Muntinlupa, Lord God, sa Binyan, Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, na magkaroon kami ng heart, Lord God, ng kagaya sa iyo, Lord God. Heart na kagaya si Jesus na nagre-reach out sa sinners, Lord. Salamat po, Lord God, sa grace mo, Lord God, o Father God, Lord. Ikaw lamang po, Lord God, ang maitaas, Lord God, sa araw na ito, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.